Bongbong Marcos, may utak ka ba o wala? Bakit mo sinuko si PRRD sa Netherlands? Ang ibig sabihin, wala kaming presidente sa Pilipinas dahil sinuko mo siya sa Netherlands. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay under ng Netherlands. At ang Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas ay taga-Netherlands. So, wala kaming presidente. So, isa lang ang ibig sabihin nun. Wala kaming presidente, ibig sabihin, lumayas ka dyan sa Malacanang. Wala kaming kinikilalang presidente sa Pilipinas dahil sa pagsuko mo sa isang Pilipinong mamamayan na nagsilbi ng 6 years sa Pilipinas, sinuko mo sa Netherlands. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay under ng Netherlands presidente. So, wala kaming presidente. So, ibig sabihin nun, lumayas ka na. Ang bobo mo talaga. Utak ka talang ka. Ayan mga pre, si PBBM daw po ay utak talangka daw po, sabi ng kupal na to, sabi ng bobo na to. Habang siya po ay pagkakaalam ko nasa ibang bansa po ito, pero tingnan niyo po, no? Oras po ng trabaho, siya po ay gumagawa ng kanyang chismis o katangahan, 'di ba? Oras ng trabaho, nakikipag chismisan po. Gumagawa po ng kabubuhan. Wag niyo pong gagayain itong OFW na to. No, kiniklaim niya kasi na siya yung matalino at bobo si PBBM. Kung bobo po si PBBM, bakit siya presidente ngayon? Kung bobo po si PBBM, bakit yung tinatawag yung pinakamalakas na tatay nasa dahig ngayon? Kung bobo po si PBBM, bakit na-impeach ang Sara ninyo sa kamera? Kung bobo po si PBBM, bakit merong 20 kilos per kilo na bigas ngayon? Diba? Ama, ang alam ko is ang ang pamilya mo ay nakikinabang ngayon sa tig 20 na kilo ng bigas. Nakikinabang ang pamilya mo ngayon sa mga murang bilihin dahil yan sa presidente ng Pilipinas. Diba? Tapos i-claim mo ngayon, sasabihin mo dyan na matalino ka? Saan yung talino mo? Tapos sasabihin mo yung presidente ng Netherlands, si Digong, kasi nandun, tanga. Yan ngayon po yung ating iisa-isahin po natin yung kanyang mga sinasabi dito ngayon. Susunugin po natin ito ngayon mga pre. Siyempre, no? Ayan bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon. Ayan kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre sa hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, nako. Huwag niyong kalimutang mag-follow dyan. Ayan Ballpoint Man 2.0. Ayan Ballpoint Man 2.0. Abangan ko po kayo sa Facebook. At eto na nga mga pre, no? Sa mga bago nating subscribers dyan, maraming salamat po sa inyo. Okay, eto na nga, wala nang patumpik-tumpik pa, no? Tinawag pang bobo yung ating mahal na Pangulo. Ang nagtawag na bobo, itong babaeng ito. Pag nagka-problema yung mga OFW, sino ba sasaklolo? Natural, gobyerno. Gobyerno. Sino ba yung presidente ngayon? Si PBBM. Diba? Tapos, gaganyan-ganyan ka. Pag ginahasa ka dyan, tatakbo ka sa gobyerno. Alam naman, tumakbo ka kay Digong. Si Digong ba yung tutulong sa'yo? Walang pakiyan sa OFW si Digong. Yung isa nga nating kasamahan na yung kaibigan nating OFW, muntik nang sabi ni Digong, ganun din na daw diba? Yung na-frame up noon. Sino nga yun? Si Mary Jane ba yun? Sino po yung nakapagpauwi noon? Si Pangulong Bongbong Marcos.
Diba? Diba tingin nyo sa Pangulo, bobo? Pero tingnan nyo, napauwi ng Pangulo. Diba? Pero si Digong gusto niyang ipaganon. Ako'y naniniwala naman na frame up lang yun eh. Diba? Tapos sabi ni Digong, ganunin na para wala ng problema. So, ito po, no, bigyan po natin ito ng reaction. Isa-isahin po natin, no, yung kanyang sinasabi dito. Bongbong Marcos, may utak ka ba? Ayan, nagtatanong po siya. Kung may utak daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Nagtatanong po siya. Ako na yung sasagot, meron. Saan ka ba makakita ng... Ito, magiging piluso po lang ako, ha? Saan ka ba makakita ng tao na nabubuhay ng walang utak? Ikaw, naniniwala din ako may utak ka. Kaya nga lang, nakulangot. Kanino pong nanay ito, ha? Bababuyin ko lang po yung nanay nyo. Ha? Yung nanay nyo na mukha pa lang, oh. Pukpuk na. Diba? Wala pa nga ginagawang krimen, eh. Suspect na, eh. Diba? Ganito po mag-isip yung mga makadutai, 'di ba? Mga walang isip. Bigyan natin ng reaksyon yung laman lupang ito, Wala. Bakit mo Sabi ko yung mga bobo or yung mga bobong matatandang katulad nito hinihiwalay sa social media, no? Ito yung nagkakalat, 'di ba? Vlogger-vloggera ng puta. Ina mo ka, limal ka, walang hiya ka talaga. Simula nung naging presidente si Digong at naging DepEd Secretary si Sara Duterte, naging Vice President si Sara Duterte, dumami po yung mga bastos. Wala na sa kutweran yung kanilang mga pinagsasabi. Alam nyo, pag binabastos kayo, wala tayong magagawa, bastusin nyo rin. Pero hindi naman kayo binabastos, di ba? Bakit ang babastos nyo? Ako bastos din po akong tao, pero yung depende sa tao. Kung bastos ka sa akin, mababastos din kita. Tagtarin pa kita ng mura dyan. Pero kasi matino yung Pangulo natin, diba? Tapos sasabihan mong ganyan, bobo. Ikaw, ano ka ba? Kung hindi ka bobo, dapat hindi ka sana nandyan sa sitwasyon ngayon na yan. Tingnan mo. Nagiging alipin ka ng mga dutae. Gamit na gamit ka. Diba? Kung matalino ka sana, di maganda yung buhay mo ngayon. Nakakaangat ka. Diba? Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga OFW natin ay mga bobo. Hindi po. Nagpapakahirap po sila para sa pamilya nila, sa sarili nila. Diba? Sa future nila, na buhay nila. Pero kung matalino ka sana, ikaw, dapat mayaman ka ngayon. Diba? Kung may utak ka sana, kasi halatang halata, nanlalait ka, nabubo yung presidente. Kung may utak ka sana at matalino ka, dapat sana mas mayaman ka pa sa Pangulo ngayon. Dapat sana mas mayaman ka pa sa mga Marcos ngayon. Bakit nandyan ka? Bakit nandyan ka? Yun yung tanong. Diba? Yun po yung problema Kapag OFW ka, natatanga-tanga ka katulad nito, anong tawag sa'yo? Unang-una, aso-aso ng mga Duterte, tatanga-tanga, bobo pa. Lahat-lahat. Hindi lang bobo, lamang lupa ka rin. Diba? Walang hiya ka. Kanino ba tong nanay? Bababuyin ko po ito ngayon. Tuloy-tuloy po itong pambababoy na to. Yung aking respeto binibigay ko po sa tamang tao, hindi po sa mga laman lupa. Hindi po sa mga insektong katulad nito. Ay nako. Tuloy natin. Tawagin mo ba naman si PBBM na bobo? Sipain kita dyan Anong gusto mo? Sipain kita dyan Tinoko si Pia. Ano daw? Bakit mo sinuko si PRRD sa Netherlands? Nagtanong siya, bakit daw po sinuko si Digong doon sa Netherlands? Bakit nga ba? Si PBBM ba? May narinig ka ba kay PBBM na sinuko ko si Digong na? Syempre po, meron pong Interpol, tinulungan yung ICC. Okay? May sinusunod na proseso.
'Di ba? O pagpalagay natin hindi tayo miyembro ng ICC pero may Interpol po, 'di ba? Tumulong. At syempre, ano po tayo ng Interpol nasasako po tayo kaya yung ating gobyerno sa Pilipinas talagang nag-initiative po, 'di ba? Oh, ang tapang nyo 'di ba? 'Di ba yung digong mo matapang, grabe makatira sa presidente ng Pilipinas na si PBBM, pag hinuli mag-iiyakan kayo. Asan yung tapang? Asan yung maisog? Meron ba? Pambihira naman tuloy. Ang ibig sabihin, wala kaming presidente sa Pilipinas. Okay. Wala daw po siyang presidente sa Pilipinas. Saan ba yung presidente mo? Okay lang naman kahit hindi mo kilalanin presidente si PBBM. Kasi kami, hindi rin po namin kikilalanin yung mga supporter ni Digong na mga tatanga-tangang Pilipinong OFW. Na mga DDS. Diba? Pag DDS ka, OFW ka, tatanga-tanga ka, kahit nandito ka sa Pinas, hindi ka namin kikilalanin. Pero tingnan mo, kahit hindi ka namin kinikilala, nangunguna kayo sa pila. Diba? Nangunguna po sila sa pila. Pag may 20 pesos na kilo ng bigas, DDS po yung nangunguna sa pila. Diba? Tuloy. Dahil sinuko mo siya sa Netherlands. So, ibig sabihin, ang Pilipinas ay under ng Netherlands. Tama, gumawa ng sariling batas? Katanga-tanga talaga. Under daw ng Netherlands yung Pilipinas. Katanga talaga. Noon kasi, yung kaso na isampayan ni Trillanes sa ICC nung member pa tayo. Nung naproseso na yung kaso, nandun na, okay na, ready na, inimbestigahan na si Digong, naramdaman ni Digong na meron palang ganon, umalis tayo sa ICC. 'Di ba? Umalis yung Pilipinas. Pero huli na yung lahat kasi nakasampa na si Trillanes ng kaso. Tanga. 'Di ba? Bubutong matandaan na 'to At ang Pilipinas, ang presidente ng Pilipinas ay taga Netherlands. Hindi, presidente ng mga tanga yun. Nung nandun sa Netherlands. Katulad mo, tanga ka. Presidente ng mga tangang DDS. Nandun sa Netherlands. Kasi wag mong sasabihin Pilipinas kasi kami nandito kami. Hindi namin kinikilalang presidente yan. Hindi. Ang kinikilala namin presidente, yung maka-Pilipino, may pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi maka-China. Tama ba? Shoutout dun sa mga OFW na DDS na nagsasabing no remittance week. Nagpadala pa rin sila. Dapat bakit dapat within 3 years hindi kayo magpadala sa Pilipinas ng pera. Tingnan natin. Kung saan naabot yung angas nyo, yung kayabangan nyo. Gobyerno pa yung tatakutin nyo. Yung gobyerno hindi magugutom, pero yung pamilya nyo, magugutom yan. Ay, naku po. So, wala kaming presidente. So, isa lang ang ibig sabihin nun. Wala kaming presidente, ibig sabihin, tanga kayo. Lumayas ka dyan sa Malacanang. Ay, papalayasin si PBBM, papalayasin na sa Malacanang. Kawawa naman po pala yung ating Pangulo. Ang magpapalayas, isang walang narating sa buhay. Yung mukhang to magpapalayas kay PBBM. May narating ka ba sa buhay? Walang hiya naman Mahiya ka naman. Kung wala kang hiya, mahiya ka naman. Presidente ng Pilipinas. Maraming nagawa tapos papalayasin ng walang narating sa buhay. Ang kapal na mukha ng nanay niyong ito.
Wala kaming kinikilalang presidente sa Pilipinas. Sino ba namang may pake? Kilalanin nyo man o hindi, sinong may pake? Sino may pake? Basta kami, importante sa amin. Kinikilala namin yung Pangulo. Kayo, wala kaming pake kahit di nyo kilalanin. Importante. Nagbabayad kayo ng tax sa ayaw nyo sa gusto. Sa ayaw nyo sa gusto, magbabayad at magbabayad kayo ng tax. Yan yung mahalaga doon. Kahit ayaw mo sa Pangulo, ayaw mo magbayad ng tax, iyari ka. Sige. Yan na, panawagan ko sa mga DDS. Ayaw nyo kay PBBM, it's okay. Okay lang yan. Pero, magbabayad pa rin kayo ng tax. Negosyante ka na, DDS. Ayaw mo kay PBBM, okay lang yan. Importante, nagbabayad ka pa rin ng tax. Subukan mo huwag magbayad. Sarado negosyo mo. Ay, nako, talagang tanga. Dahil sa pagsuko mo sa isang Pilipinong mamamayan. Sa isang Pilipinong maka-China na mamatay tao na may dugong incheck. Dapat ganun yung kwento mo. Ikaw naman kasi tatanga-tanga ka rin di ba? Duklunta ka ron. Nagsilbi ng 6 years sa Pilipinas, sinuko mo sa Netherlands. So, ibig sabihin, Pilipinas ay under ng Netherlands President. Under ng? Under daw ng Netherlands President yung Pilipinas. Sige, pagbigyan na kita, oo na, under na. Di mas maganda para matapos yung usapan. Dahil under na, andun na si Dugong na, kulong na. Habang buhay, ako sa'yo'y maghihintay. Pero yung pagka-mayor po ni Digong sa Davao, ako bilang opinion ko lang po ito, opinion reaction, cancel po. Maka-cancel po talaga yan yung pagka-mayor ni Digong sa Davao. At ang papalit po sa kanya, si Baste. I think yun naman talaga yung plano. Diba? Yun naman talaga yung plano. Kaya nga lang, kung si Baste po talaga yung tumakbong mayor ng Davao, hindi po yan mananalo. Kaya ang magiging mayor po dyan, ito yung opinion, reaction ko sa mga nangyayari ngayon. Okay? Si Baste po yung magiging mayor dyan. Kasi pag si Digong, ang deadline kasi within hanggang November 15. Diba? So pag si Digong hindi siya nakapag-oath-taking at yung iba pa, talagang cancel po yung kanyang pagka-mayor. Pero sa tingin ko naman po, talagang malabo po talagang mangyari yun na makapag-oath-taking pa po ito si Digong. Diba? Kasi bawal naman po online. Kaya po ganun. At ang galaw ni Digong sa loob, limitado lang po. So, wala kaming presidente. So, ibig sabihin... Wala kayong presidente? Paano kami may presidente? Yeah! At least kami may presidente, kayo wala! Paano na yun? KO! Tuloy natin, tuloy. Pinon, lumayas ka na. Ang bubo mo talaga. Utak ka talangka. Uy, utak talangka daw si PBBM mo. Bobo daw po si PBBM. Utak talangka pa. Kayo mga pre, no? Anong reaksyon, komento nyo sa babaeng ito? At shoutout kung sino yung nakakilala dito. Sa babaeng ito, ano ko sa inyo, ang videong ito, isend nyo sa kamag-anak niya. Isend nyo sa anak niya, pamilya niya, para makita nila kung paano ubabuyin yung kanilang tangang nanay. Ipakita nyo. Gusto ko itong video ko na to, maipaabot to sa magulang, sa mga anak, pamilya nito, para makita nila kung paano ko walang hiyain yung kanilang tatanga-tangang nanay. Yeah. Pakita nyo po. Isend nyo sa kanila.
send nyo agad. Wala nang patumpik-tumpik pa. Wala nang patagal-tagal pa. Huwag nyo nang patagalin yan. Abay, iparating nyo na sa kamag-anak nitong kupal na to. Oh. Diba? Para mas maganda. Ngayon mga pre, pag-usapan naman po natin itong patungkol po kay Sara Duterte. Ayan ha. O, itong di umano'y katakawan niya ng confidential funds noong siya ay mayor pa ng Davao City. So, hindi lang pala confidential funds issue yung yung pinag-uusapan ngayon na 125 million, may iba pa pala mas malaki. 'Di ba? May mas malaki pa pala na confidential funds nung mayor pa siya diyan sa Davao. Eh syempre, ang laki pala ng confidential funds. Eh bakit? Presidente si Digong noon eh. Tatay niya yung nakaupo. Kaya malaki pala yung budget. Sana all. Ito panoorin po natin si Atty. Enzo. Ayon kay Atty. Enzo, matakaw daw po etong si Sara Duterte pagdating sa confidential funds. Ito po, panoorin natin. Sa Davao pa lang pala, nung mayor pa itong si Sara, matakaw na talaga sa confidential funds, mga kabunyog, mga kababayan. Rinig niyo yun? Nung mayor pa po, si Sara Duterte ay matakaw sa confidential funds. Ang tanong ko nga po dito, napapansin ba ito ng mga Davaoenyo kung gaano katakaw di umano ito si Sara sa confidential funds? Napapansin nyo ba? Hindi nyo ba alam na mukhang may mali na yata? Tapos sigaw-sigaw pa rin kayo, Duterte, Duterte, mga tatanga-tanga. Ha? Mga tatanga-tanga pa rin. Tama? Duterte, Duterte, Duterte. Mga aso-aso lang kayo eh. Yung mga supporter nila, mga DDS, aso-aso lang kayo dyan. Kumbaga, nagagamit kayo. Pero nagpapagamit naman kayo, okay lang kasi mga tanga kayo eh. Yung mga DDS ha? Okay lang po. Sige lang. Gamitin nyo lang kami. KO. Basta proud kami, sigaw kami ng Duterte, Duterte, Duterte. Duterte, Duterte, Duterte. Ang bihira naman. Anong nangyari? KO. Bakit ganun? Sus, Ginoo ko. Ito na, tuloy natin. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung magkano magkano taon-taon ang kanyang nagastos na confidential funds. Ang alam natin confidential funds, yung viral na confidential funds 125 million. Yun yung viral. Ito kasi medyo natabunan to eh. Itong issue na to. Magkano ba? Alam nyo ba na nung mayor siya, sa loob ng 7 years lang, 2.6 billion. Tama po kayo narinig. 2.6 billion! Tapos sino yung presidente nun? Si Digong. Tatay eh. Tatay yung nakaupo eh. Kaya yung anak nagpakasarap. KO. Sarap buhay talaga. Diba? Ayan Sa Davao pa lang pala, matakaw na sa confidential fund si Sara Duterte. Tuloy natin. 2.6 billion sa loob ng 7 years nung mayor siya. Sa loob ng 7 years, 2.6 billion. Malaki-laki yun. Saan ginastos? Dapat maramdaman ng tao eh. Ng mga Davaoenyo yun eh. Kung saan napunta yung 2 blank billion na yun. Dapat ramdam po ng mga Davaoenyo yun. Katulad ngayon, yung ginagawa ni PBBM, ramdam natin. Yung pagbaba ng presyo ng bigas, ramdam po yun ng mga Pilipino. Kasi ang gobyerno po gumastos para mapabagsak yung presyo ng bigas. Ramdam po natin. Kaya, may mawala mang pera, at least alam po natin kung saan napunta yun. Okay? Sa pangangailangan po ng mga Pilipino.
Pero kung sinabi ni PBBM, pag upo ko bilang presidente ng Pilipinas, libre na yung bigas. Bawat pamilyang Pilipino, libre na yung bigas. Ay, doon po, hindi na po ako a-agree doon. Ha? Kukontrahin ko na si PBBM doon kung ganon. Katulad ng ginawa ni Marcoleta, libre na daw yung kuryente. Ang pangit. Di ba? Gagawin mong tamad yung mga Pilipino. Anong sabi ni Benro Abalos? I-reduce lang yung kuryente. At ganon din si PBBM, pangarap niyang maging 20 yung kilo ng bigas. So, i-reduce. Bababaan siya. Di ba? Bababaan siya. Kaya saludo po tayo sa ating mahal na Pangulo. Kasi nagtatrabaho po para sa Pilipinas, para sa mga Pilipino. Ang nakainalat sa confidential funds. Ganon katindi. Kaya pala ito nahirati. Tawag doon, tama ba yung grammar? Kaya siguro noon, hindi masyadong nasilip yung confidential funds ni Sara Duterte kasi nasa kapangyarihan po yung kanyang tatay. Diba? At pwede namang harangin kasi presidente nga eh. Sila yung may hawak ng kapangyarihan. O anong tawag doon? Diktador. KO! Atin, nahirati. Ha? Kaya pala nahirati ito, nasanay. Nasanay. Sanay siya sa paghigop ng confi. Sana all. Diba? Yung higop pa. Busog. Pagkatapos humigop, busog. May lupa pala ako dito. Lamig na. Kalimutan kong inumin. Tuloy. Sanay sa confidential funds. Mayor pa lang pala ng Davao sa bagay. Eto, 2.6 something, 2 point something billion yung confidential funds na nagastos di umano ni Sara Duterte nung siya ay mayor pa ng Davao City, nagastos sa loob ng 7 years. Presidente si Digong noon. Paano kaya kung ilagay natin sa isipan natin na halimbawa presidente pa rin si Digong tapos si Sara Duterte yung vice, mas laking confidential fund siguro yung mapupunta kay Sara, no? Kaya yan, may example lang kung iisipin lang po natin. Okay? Tuloy natin. Davao naman, nagagawa naman talaga nila kung ano mang gusto nilang gawin eh. Di ba? Yun po yung video, hina-highlight lang doon yung yung 2.6 billion na di umano na confidential funds na napunta kay Sara Duterte. No? And then ang tanong nga po dito, ang tanong ko, ramdam po ba 'yon ng mga Davaoenyo? Ramdam po ba kung saan napunta? Syempre confidential funds di mo na malalaman 'yon kasi kung saan ginastos. Okay? Hindi mo na malalaman 'yon. Ang tanong dito, alam po ba, babaguhin ko na lang yung tanong, alam po ba ng Pilipinas, alam po ba, especially ng Davaoenyo, kung magkano yung confidential funds na hawak noon ni Sara Duterte sa loob ng 7 years? Siyempre, hindi nila alam yon. Bakit nga naman ipapaalam? Lumabas lang po yan, okay? Noong naging presidente na si PBBM kasi bagong Pilipinas na bawal na yung corrupt. Kahit na yung Office of the President, sinasabi po nila kung magkano yung confidential funds na hawak nila. Alam ng mga Pilipino yan. Yung kay Sara Duterte, bakit dapat ina-announce nyo, ito po hawak ko na confidential funds ngayong taon na to, ito po, para transparent ka sa mga Pilipino, para sana pagkatiwalaan ka. Ganon sana. Wala KO! Ang kalabo-labo na. Anyway, mga pre, hindi ko na po papatagalin yung ating video na to. Ayan so maraming salamat po sa sumama sa ating video ngayon. Ayan bago po tayo magtapos sa ating video, sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, maraming salamat sa mga bago nating subscribers.
Sa hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page na Ballpoint Man 2.0, ay na-follow na po kayo mga pre. Kita-kits po tayo sa Facebook. So ayan, ako'y magpapaalam na muna pansamantala. Kita-kits po tayo sa susunod na video.